Yo, what's up everyone? It's me, SCJ, your number one Apple and Android specialist. So, ito meron tayo ditong Mi 10T Pro. Wala siyang power. According sa client natin, guys, dinala niya to sa paggawaan kasi gusto niya tong papalitan ng baterya. Pero bago niya to dalhin doon, sa unang pinagdalan niya, gumagana yung phone niya. Ang ayaw niya lang dito is mabilis ng malobat at saka medyo bloated na yung baterya. And then, ganito ang naging istorya. So, habang pinapalitan ng baterya yung cellphone nila doon sa unang pinagdalan ni Sir, nung paglagay ng bagong baterya, gumana naman. Na-test nila yung unit, nag-work ng normal. Pagkatapos nun, nung ina-assemble na nung technician, yung unit niya para maibalik na sa kanya, after nung pag-assemble, hindi na gumana yung unit. Kaya nagtaka ngayon si Sir or yung client natin, no? Bakit nung hindi pa ina-assemble, okay naman. So ngayon, check natin kung ano ba talaga yung totoong nangyari, bakit nagkaganon. So sa part na to guys, yan, makikita nyo, itong part na yan, napansin ko, hindi ko pa pinipihit, maluwag na. And then feeling ko, mahaba yung screw na nilagay dyan sa gitna na yan. Oh no! Sa mga ganitong unit guys, no, or sa ganitong model, lalong-lalo na sa Mi 10T Pro, meron niyang, yung part na yan is kailangan dyan is maliit na screw lang ang ilalagay natin. So ito, nung tinanggal ko, napakalaki niya. No? Ganito lang ang original size dapat ng screw na nilalagay dyan sa gitna na yan. Okay? Pero ang nakalagay dito is itong mahaba na to. So tingin ko, ito yung pinaka-reason kung bakit hindi nagbubukas yung unit ng client natin. No? Kasi bago nga nila assemblein, working pa kahit nailagay na yung bagong baterya. Ngayon, nung pag-assemble daw, sabi ng client natin is namatay na. Ang sinabi lang daw ng technician na pinagpagawan niya is baka daw may nag-short or something kaya hindi na nagbukas. So anyway, to cut the story short, parang naramdaman ng kliyente natin doon sa unang pinagdalan niya is hindi alam nung unang pinagdalan niya yung mga sinasabi niya. Parang naramdaman niya na niloloko na siya. Kaya si Sir, naghanap siya ngayon ng pwedeng makatulong sa kanya. Kaya dinala niya sa atin dito yung unit dahil nag-search siya sa Facebook at tayo ngayon nakita. So ito nga yung nangyari guys. Tama yung kutob natin. Nakita niyo yung screw hole na yan. So ayan yung kailangan maliit na screw lang ilalagay natin. So ang nilagay nung gumawa dyan is yung mahaba. Kaya ang nangyari, nung hinigpitan niya yung unit, yung screw, bumukol tong screw hole na to or umangat. Ayan, so makita nyo, no? Oh no! No! Umangat siya. So pag ganyan na nangyari, automatic yan, mawawalan ng power yan. Kasi yung screw hole na yan, matibay ang pagkakadikit niyan sa PCB ng motherboard. So once na na-screw mo yan, tatagos dito, ayan makita nyo, may parang mata yung bilog, ano. So yan yung part na natamaan ng long screw. So lumubog siya ngayon. Ayan. So 100% no, kaya hindi na nagbubukas yung unit ng client natin dahil nga dito. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin at bibigyan ng pinakamainam na solusyon yung ganitong problema. Alright? So bago ang lahat, bago natin umpisahan or bago ko ipakita sa inyo guys kung paano natin susolusyonan itong problema na to ng ating kliyente, intro muna tayo. Let's go! Okay, let's go.
Okay, yun na nga. Ito, disassemble na natin yung motherboard, ano? So, para maipakita ko na sa inyo guys kung paano natin susolusyonan tong problema ng ating kliyente. So, ayan, tanggalin muna natin yung mga camera. Yan ang importante. Tatabi natin siya. Ayan, para hindi ma-damage habang ating tong ginagawa. Lagay natin sa PCB holder. Pasensyahan nyo na yung PCB holder natin. No? May sentimental value kasi sa akin yan. Kaya hindi ko pinapalitan. So, ayan nga. Fast forward tayo. Kailangan mailabas natin yung second layer ng motherboard. Actually, sa nangyaring to, yung third and fourth layer is na damage sobra ng screw, no? Ang swerte lang natin dahil yung third and fourth layer is ground area siya. So ito yung pinaka critical dito, yung second layer. Ayan, so yan makikita nyo guys, ini-scrape natin ng dahan-dahan yung second layer ano para lumabas yung mga line and para makita natin yung mga line na na-damage nung screw. Yan. So, yan yung fourth layer na scrape na rin natin. So, ground area yung third and fourth. So, ayan. Sa part naman na yan, nagka-current reading tayo para ma-check ko kung may mga line na shorted pa rin. Ano? Para in case na may shorted, hahanapin muna natin. So, ayan. Guide ko yan, kaya kinutkot ko siya. So, all goods na yung mga line. So, umpisahan naman natin ngayon yung paglagay ng UV glue. Yun, sa fourth layer. No? Alright. So, ito yung pinakamahirap na paraan dito, guys. Para masolusyonan tong problema na to, yung pagja-jumper natin ng wire. So, dito, sa part na to, kinakailangan natin dito ng matinding tiyaga. Ano? Yan. Kasi ito yung pinakamahirap na part, yung pagja-jumper nito. Lalong-lalo na dyan sa mga maliliit na line na yan. Okay? So, yan. Naka-fast forward lang tayo dito, guys, no? Para mas mapabilis natin yung video natin. Ayun nga. According dun sa kliyente natin, guys, no? Ayan, makikita nyo kung papaano or kung ano ba yung naging reaction ng kliyente natin doon sa unang pinagpagawaan nila. Website na parang ano. Butangin na nag-DIY pa pala yung sa akin. Ano, parang may website na makikita mo yung mga tip. Ewan ko pa nila. So, ayun. Nakita nyo naman, galit na galit yung kliyente natin. At hindi natin sila masisisi. Kasi nga, unang-una, dinala nila yung unit doon sa unang pinagdala nila is buhay yung unit. And then, binalik na sa kanila is ganito na nga yung nangyari. Okay? So, ayun nga, habang kinakausap ko sila, sir, at mag-asawa sila actually, yun, gusto nga nilang kausapin or balikan yung unang gumawa kasi nga ganito yung nangyari sa phone nila, na damage yung phone nila. Okay? So, ayun, napag-usapan naman ng mag-asawa na hayaan na lang dahil ayaw nila ng sakit sa ulo. So, ayun nga ang maganda rito, guys. Buti na lang mabait yung kliyente natin. So, yan, sa part na to, guys, makikita nyo, no? Nag-MI logo na and then mataas pa yung cargo ng baterya. At tinatry kong i-power on. Ginamitan ko ng prior natin kasi sira na rin yung power button nung nasa client natin. Ayan. So, yun. Nakita naman natin, nag-home screen na. So, yan yung mga senyales na nag-success yung gawa natin, guys. Ano? Ayan. So, nagta-touch din yung unit. So, ibig sabihin, 100% restore na yung full function ng phone ng ating kliyente. Alright? So, sana guys, doon sa nangyari doon sa unit ng client natin, ano, maging
maging aral sa atin 'to dahil, hindi lahat ng kliyente mababait katulad ng ating, kliyente ngayon 'no. Um, Madalas niyan or masakit niyan pagka nakatapat tayo ng mga kliyente na talagang ayaw magpagulang. Ayan, 'pag nakatapat tayo nun, panigurado magbabago ang buhay natin. So ayun, kita niyo naman guys nag-home screen na yung unit natin and then a-assemble na lang natin siya 'no. So bago yon lalagyan muna natin ng UV glue 'to para matibayan natin yung ating ginawa. Para in case sa future repair is hindi kaagad ma-damage 'no, very fragile na kasi yan dahil na maninipis yung wire na ginamit natin. So anyway, guys kung gusto niyong pagawa 'no, 'wag po kayong mahiyang magtanong, malay niyo yung gadget niyo naman yung susunod nating mailigtas sa kapahamakan. Okay? Meron tayong mga social media account, may YouTube channel din tayo, meron tayong, Facebook page or kung gusto niyo puwede kayo sa personal account ko mag-message, okay? Pinapangako natin na gagawin natin lahat para masolusyunan yung problema ng mga unit niyo. Alright? So, guys hanggang dito na lang ano. Sana marami tayong, natutunan sa oras na 'to kahit sa maikling video na ito. Yun nga guys 'no, sa part na 'to nagpalit na kami ng partner ko para ipalinis ko sa kanya yung, lumang adhesive nung likuran ng cellphone ng client natin. At, dito naisipan ko na palitan na rin niya yung fingerprint sensor nung cellphone nung ating kliyente kasi nga, hirap na rin pindutin 'pag ipa-power on mo yung unit, mahirap na rin siyang pindutin kasi naputol na yung pinaka-flex. Hindi natin alam baka dahil doon sa nangyari nga or dahil doon sa unang pinagdala ng ating kliyente ano. So, ngayon sa part na 'to inutusan ko yung partner natin na palitan na ng bagong sensor or fingerprint sensor para hindi na rin mahirap i-power on yung unit ng ating kliyente. Yan. So, nalagyan ko na ng sticker natin yan pero papabaklas ko sa kanya ulit. Kasi mas maganda kung matatanggap ng kliyente natin working na lahat ng function ng phone niya. So, dahil ayun nga, kasi naawa rin tayo sa kanila dahil matindi yung pinagdaanan ng cellphone nila. Ano? So, ayun. Sa mga gustong magpagawa sa atin, guys, message lang po kayo. No? Sa mga dealer natin, maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na sa mga regular dealer natin dyan. No? Saan man sulok ng Pilipinas. Salamat guys sa buong suporta nyo. Dahil sa inyo, kaya tayo umuusad or kaya tayo umaabante. Patuloy lang ng suporta guys. Lahat tayo makikinabang, lahat tayo magiging masaya. Salamat ng marami. So, sa oras na to guys, hanggang dito na lang ano. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod pa nating video. Marami pa tayong mga inihahandang mga video para ma-share natin sa inyo guys. Kulang man ang oras natin para makapag-conduct tayo ng mga advanced training sa pamamagitan ng mga short video na ginagawa natin guys. Sana makatulong din to sa inyo. Salamat po. Muli po, ito po si SCJ, your number one Apple and Android specialist. See you again guys. Bye-bye.